Ate, welcome to my YouTube channel. Don't forget, subscribe and like. Guys, welcome to my live for today. Tayo ay magkakat ng grass o magtatabas. Ito ang gagawin natin. Alam ko sa province, it's pagtatabas. Pero alam ko sa English, cut the grass. Kamusta naman kayo guys ngayon? Ano mga pinagagawa natin ngayon? Ito ang ating activity ngayon. Magtabas o mag-cut the grass. Ano na? Madamo na kailangan natin tabasin. So, dito ating anahin na para hindi na lumago yung damo. Ito lang yung ulit nating vlog kasi may ginawa tayo. Hindi tayo nakapag-vlog ng ilang araw. But ngayon free na ulit ako. And madami na tayo magagawang video. Papasko na guys. So hindi natin dama ang Pasko at gawa ng itong dumating sa ating pagsubok na COVID. But it's okay. Sige lang natin. Try natin na mawawala din ng COVID na yun. Ganun talaga. Kailangan natin lagi natin mag-alhin natin ng positive. Huwag lagi negative. Wait lang natin. Itong mga damo to pag umuulan naglalakihin, pero usual kapag mainit hindi sila namamatay yung ano nila kasi kamo nga nabibiligan kaya lumalaki para silang mga halaman siya kasi hindi siya sa atin. Kaya ngayon, naisip ako magtabas. Makulimlim, hindi siya mainit. Siyempre pag hindi mainit, ang sarap mag-gento para hindi makli sa mukha. At saka matatapos mo. Pag mainit, tatamarin ka na. Sigawa nga na mainit. Pero yung init naman, maganda sa katawan siya dahil vitamin siya. Pero pag yung sobrang init na hindi na siya ganun ka sarap sa balat. Ang mangyayari yun, susunog. Wala tayong
Wala tayong ikatabas. Wala tayong lalaki. Kaya naman natin mga babaeng gawin yung mga gawain lalaki. Ay, may ano. Siya na kayo dun sa kalat na yan. Hindi natin yan. Ano masasabi ng mga lalaki na kaya namin mga babae, mga gawain. Yung mabibilis nga lang. Pero yung iba, hindi kaya. Yan, kalat yan. Pauusukan natin yan. Para mawala yung mga lamok. Saka para bumunga yung mga alaga kong papaya. Yung mga alaga kong papaya. Alam niyo naman ang lola bells niyo kapag iinip sa mga gawain pang bahay ginagawa. Siyempre bukod sa pag-aalaga, ano yun, hindi naman pwedeng mag-aalaga ka ng bata. Nakakatakot kasi pag hindi mo tinabas, baka mamaya may ahas na. So, yun ang kinakapakutan nila. Kasi yung likod nito, it's parang palayan, magubat. Siyempre, gusto pa ng mga ahas, yung magubat. Ako naman pag alam kong mataas na yung damo o yung grass, inaano ko na yun, hinahapay ko na. Parang gulay hakapayin. Hapay nga alam ko tawag yata dito sa diba? Hindi akalain. Ang lalagay ko. Marunong pa na magganito. Ba't ka pa ate? Wala namang gagawa nito. Siyempre, sino yung marunong? Ay bakit hindi gawin, diba? Wala namang mawawala, diba? Baka sa pakaramdam pag ganitong gaan tayo. Kasi ngayon hindi makalabas. Yun eh. Hindi habang may gagawin. Ay sa amin naman, sa province, nagaganto din ako. Sa ano lang, sa amin lang. Siyempre, mag-ano sa ibang tao. Sa amin lang. Inside. Shout out sa kahit ano, kasi bago pa lang ako sa YouTube na to. Ayan, nakakatuwa naman kasi may nanonood na. Meron na akong 12 viewers. Hindi ko pa siya ulit na-check eh. Alam ko na dami pa yan. Kaya sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga, alam niyo yan. Alam niyo naman ang Lola Bells yung mahilig sa pamahiin. Kasi ano
Nasanay baga tayo sa pamahiin. Yun lang yung sa akin. Yun lang yung narinig sa matatanda, mga sinaunang tao. Kung merong, kung may isusubi, may dudurutin. Diba? Ang dami nang alam ng Lola Bells nyo. Marami ka tayong gagawin ng mga video na hindi naman lahat panlalaki, syempre. Ano naman ang Lola Bells niyo pag naiinip. Alam ang kaligayahan, linis. Ayan. Kagaya dati. Gimmick dito, gimmick doon. Ngayon, pag nanay ka na, wala nang ganun. Siguro meron. Pero, matapagalan pa. Tagal pa lola mo magaling. Papawis din to guys, exercise din to para mawala yung ating tinatagong mga taba-taba diyan. Dito na kayo guys. Iwanan ko na naman kayo.
Kasi nga guys, hindi naman naka-chemical na labels nyo. Pero dyan lang kayo, samahan nyo lang ako sa aking pagtatabas. So guys, may tinanong lang ako. Ayan, tuloy pa rin tayo sa ating pagtatabas. Tapos na tayo. Diba? Mga babae. Okay kayo mga lalaki. Kaya namin magganito. Kaya namin magawa namin. Ay, magawin yung mga kaya na gawin. Mga pera nga lang yung mga mabibigat. Diba? Kala nyo, ha? Kala nyo, kayo lang marunong yan, ha? Kami din marunong din kami yan. Naman tayo. Yung mga tanong yun, pinapatuloy ko kasi hindi umuulan lagi. Tapos, ako siya pinapatuloy para masilaban ko siya. Para yung mga halaman ko bumunga. Kasi yung kailangan nila makaupukan. Kasi yung puro lang ang aking tatay. Kapag magtatanim ka, hindi pwede. Hindi ko pa uusukan kasi kung siya bubunga kailangan din natin siya siguro sa once a week isang beses ko siya pinapausukan. Tapos nilalagyan ko na siya naman yung fertilizer niya. Nilalagyan ako ng abono. Kailangan din. Kasi ayun naman kapag marunong ka sa halaman nakakabuhay ka, pero pag hindi mo pag-aaralan wala, hindi ka makakabuhay. Nagtitinda pa ng puto. Tapos guys, hintayin nyo yung gagawa ko ng paso. Kaso, gagamitin ko pa. Di ba yung paso, it's in brown. Yung atin naman, ang gagamitin natin ay tawag dito. Basta papakita ko lang sa inyo para surprise. May excited kayo. Basta natin yung ito yung manok. Kaya update kayo sa akin na ating nagawa.
Magpapasa tayo. Konti na lang. Konti na lang mga beshi. Kapag bukas yan, baka uminit. Ingat na pag uminit. Jesus. Kakapasensya na rin kayo guys kung may maririnig kayo may nagtitinda ng mga ulam, yung mga ano. Kasi guys, yan. Dito kasi, pumapasok na dito yung mga nagtitinda. Matagal na siya nagpumapasok dito para yung mga pag tinatamad pumunta sa merkado o sa palengke, doon na lang sila bibili. Ang kaso nga lang, may kamahalan. Pero, okay na rin yan. Kasi, at least, hindi ka na pupunta sa merkado o palengke. Hindi mo na kailangan mamasahero, hindi na kailangan mapagod. Bibili ka na lang. Tapos, lulutuin mo na lang siya. Diba? Kaya, maganda din. Kaso nga lang, hindi naman pwede hindi ka pupunta sa merkado. Kasi, yung mga ibang bilihan, wala sa kanila. Hello, magsasanghay ka. Wala sa kanila. Kailangan mo talaga naman. Kapag ano, malapit lang naman dito. Yung small market. Pero kung maglalakad ka, mga 45 hours. Pero kung magbabike ka, kasi wala nang 45. Yan. Depende lang kung madami kang bibilhin. Diba? Saka grabe na yun. Grabe yung bilihin na yun. Sobrang mahal. Sobrang mahal na. So, crisis na nga, mahal pa na yung bilihin. Sabagay, wala tayong magagawa. No choice tayo. Kasi, pag hindi naman tayo bibili, kulang naman yung ating ingredients. Kaya, gagawin na lang. Tipid. Bawa. Yung sibuyas, malaki. Kalahati na lang. Pwede na ilagay sa ano yun. Yung nga lang, pag ilalagay mo sa rep, yung sibuyas o bawang, kailangan i-sure nyo na nakalagay siya sa may takip. Naka-shield siya. Kasi mangangamoy yung mga bawang sibuyas sa rep. Kaya, kumuha kayo siyang lagayan, Tupperware, yung ilagay. Pwede naman, yung plastic, ano naman tayo, yung ilagay. Yun lang yung ma-advise sa inyo. Siyempre sa panahon ngayon, wala nang nahihingi, wala nang, depende kung marunong kayo magtanim. Ang sibuyas naman, pag halimbawa na-stock mo sa lagayan, merong dahon, pwede nyo siya itanim. Tutubo siya. Bawang, ganun din. Yung luya, ganun din. Ganun din kasi yung ginawa ko sa luya. Na inano ko siya sa tubig. Siyempre, dapat nakaangat yung ano. Kasi kung ibabatad nyo yun, baka maging ano yun. Maging salabat. Kulang na lang pakuluan. Diba? Ay, yung ano, may ano kasi ako tinaming labuyo. Kaso hindi siya labuyo. Parang ano siya, local na labuyo. Hindi talaga yung labuyo. Yung talagang pag itinanim mo, bubunga siya sagad. Yung sa akin, tinanim ko. Ano lang siya, nakuha lang ko lang siya ng dalawang beses yata. Tapos
kaano, hindi na siya bumunga. Kaya ang ginawa ko, pinatay ko na lang kasi hindi din naman magamit. Saka iba yung klase nung dahon niya. Ano siya, yung parang mabolo. Eh di naman pwede, natakot ako, hindi naman pwede ilagay sa mga, bawa sa tinola, bawa sa ginisang munggo. Masarap kasi yun. Eh, hindi ko malagay kasi mabolo. Baka mamaya, mahirap na. Kaya pinatay ko na lang siya. Ayun. Ang natira yung aking luya. Luya at saka ang aking sibuyas. Ayun, nung isang araw, nagluto ako ng balbakwa. Nagamit ko siya. Ayun. Ayun ako lumabas. Dati may kamatis. Kaso hindi kaya ng kamatis yung init. Siguro ako nasa province ako. Yung gagawin ko, mag-ano ng mga gulay. Ayan. Mahilig kasi ako magtatanim. Mahilig din ako mag-ano ng tawag dito. Kung ano yung tatanggalin ko to. Ito na, pakikita ko na sa inyo ang aking papaya. Oh, diba? Meron siyang mga bulaklak. Ito yung may bunga. Ito nyo ba? Saan ba? Oh, yan, diba? Kailangan ko tanggalan ng dilaw. Ayan, tatanggalan natin siya. Para ano. Ito pa, oh. Ayan. Ito nyo ba, guys? Hindi. Oh, diga? Saan ang papaya mo? Bayaw sa nakita. Ayan. Ito pa. Alaga ko siya sa pausok. Kaso nga lang, nakakahiya sa kapitbahay namin kasi syempre nakakahiya na ano sila sa usok. Syempre, nahiya din ako. Ayan. Ito pa, oh. May bulaklak din siya. Tinatanggalan ko na dilaw para hindi siya umano. Kaya gusto ko na siyang pausukan kasi para matanggal baga yung mga insekto. Kasi pag hindi mo inagapan, pwede silang mamatay. Eh, sayang naman. Pinagpaguran ko yan. Diba? Pinagpaguran ko yan. Hindi mo aalagaan. At saka ang aking bayabas. Diba? Alaga ko sa usok, sa ano, sa bibig. Ano naman ang lola bells nyo. At meron tayong sabi ba? Kalamansi. Ito yung tumba kong papaya. Sabi ko, itutur ko kayo kapag naayos ko na. Pero itutur ko na kayo ngayon. Ayan. Nung bumagyo, na ano siya. Ayun pa, papaya. Tabi-tabi ko. Diba? Dami niya kasing bunga. Hindi ko maano. Nakakaya nga sa kapitbahay kasi nakano sa kanila.
Ayan. Ito pa, papaya. Ayun. Papaya. Diba? Sabi ko sa inyo, kapag ano na ako, itutour ko kayo sa aking papayahan. Ang kaso nga lang, pinakita ko na sa inyo. Pero hindi pa rin tayo. Kukunti na lang siya, guys. Ating tatabasin. Pasensya na kayo. Hindi marunod. Hindi na ito kasi siguro. Ito ang mahalaga. Kakasama tayo sa ating pagtataba. O hot dog grass. Diba? Akala parang ako nagtabas. Siyempre paglaki, ano talaga, method of travel. Marunong yan. Pasahan nyo na yan. Hindi na ako mag-iinap kaya gusto lang. Pag galing sa hirap, automatic yun. Pagka porket nakaangat ka, sabihin nyo, hindi ako kasi ako marunong ganyan. Hindi ako marunong ganyan. Pero ako talaga, laking nagabot ako. Kaya alam ko mga gawain ganito. Yung nga lang ko talaga nakakahiyaman. Hindi talaga ako marunong magtali ng mga kamatis. Yun lang. Sila ako marunong. Hindi ako marunong talaga na pinagtatawanan ko nila. Ganun nga daw. Nasang bukit pero hindi marunong magtali ng kamatis. Anong gagawin ko kahit anong turo mo sa akin? Hindi talaga ako matuto. Mamamatay lang yung kamatis sa akin. Kaya sabi ko, wag na lang. Kasi, naman yung pag-aanahan ko. Paano ko kita yung diamante. Charot. Ano ito? Sabi ko, kamo ako na mag-uupa na mag-tali. Yung pala, hindi pagtatali. Papatay yung aking alagang kamatis. Kaya pag yung dati, ano yung kumapinsan ko, yung kaibigan ko. Tara, sa bundok, mag-ano tayo, sumama tayo. Yung, mag-ano tayo, tawag ito, magtali. Tapos sabihin ko, ayoko Sabi ko, kapag bumunga na lang, sabihan mo na lang ako. Kasama akong pamimitas. O pag-harvest. Ganun. Sabi nga, try mo kasi. Sabi ko, ako. Ilang try na ako. Maiinis lang kayo sa akin. Kasi nga, ganyan, hindi talaga ako marunong. Sabi ko, kung marunong ako, ay nako. Araw-araw kang sama. Siyempre ang mga babae sa bukid o province, yun ang mga hanap buhay. Siyempre, pag wala pang alam sa trabaho, yun ang choice talaga na pumunta sa bundok, mga upahan ng pagtatalipan ng ita. Yun. Kahit anong dapat alam natin. Hindi naman sa lahat. Hindi ko na sinabi na yung mayayaman dyan, wala po kung ibig sabihin. Ibig sabihin sa kami galing sa province na marunong kami mag-ganito. Marunong kami gumawa ng mga ganito.
Teka ba? Kaya minsan, na ano namin, pag ano, yan, pag sa amin, yan. Pag may tanim yung kapatid ko, yung tatay ko, kaso nga lang, naiinis sila sa akin. Kasi gusto kong tumulong. Sabi ko, ano ako magtatarya ka? Sabi niya, wag na daw. Sabi, baka mamatay pa dyan yung 2 o 3, mahirap na. Kasi yung ganun eh, pag hindi marunong, mainit yung kamay. Hindi, tawag dito, marunong. Kasi pag daw, sa akin na, yun ang alam ko ha. Pag mainit yung kamay, at ano, may tendency hindi ka makabuhay ng mga halaman. Yung sa akin naman po, sa pagtatalila, yun lang talaga yung problema ko. Kapag tatalina ng mga kapatid ko, sabihin ko na, magtatali din ako, sabihin nila, wag na, huwag ka na magtali, at baka mamaya kung ano pa mangyari sa pagtatali mo. Yan gagawin ko. Sige, ako na lang tigaluto. Hindi ako ang tigaluto. Kaya nga ngayon eh, Taglasones sa province. Dati sa tabing bahay, umumulot lang kami. Tapos, may pangkain na kami. Nakakainin namin ng sones. Tapos, pag bibili namin siya, umaabot yun ng 200 to 180 to 150. Ganyan. Siyempre, baka 3 kilo ka. Ano ba 150? Di may ano 450. O, diba? Tapos yung pag may itawag din sa bitak, putok. Diyan, pangit ang words, putok. Kapag ganun, nabibili din yun. Sige, nabibili tayo, 20, ganyan. Saka yung tawag ito, butungol. Yung butungol, yung maliliit lang siya. Yun, nabibili yung 5 pesos, ganyan. Siyempre, sa mga taga-Maynila, ano daw pinagkaiba nung lansones din po yan. Minsan, sabihin nila, ma'am, kasi po ganito yan. Yan po kasi ay, yan po ay kasi ay, yung maliliit. Ito po ay malalaki. Sabi ganun. Sabi, ganun ba? Sabi, bakit ganun? Para mas masarap yung butungol, sabi niya. Sabi niya, kasi po gawa po kasi ng maliliit po kaya ganun. Sabi niya, ganun baga, sasabihin niya. Kaya nga, yung mga Manila, gusto pumunta sa province kasi nga, madaming mga tawag dito, mga gulay, mga prutas. Oo, alam natin sa lahat naman. Kaso talaga ang gusto ng destino talaga ng mga gusto talaga pumunta ng mga taga Manila o ibang lugar. Gusto pumunta ng province nila. Kasi nga, maganda yung sorry. Kasi doon, madaming gulay, mga mura. Kasi pagdating sa Manila, ang mahal na eh. Diba, like na ang bentahan mismo sa, bibili ka doon sa mismong, puno. Ang benta nila, halimbawa 1 kilo, 20. Ay dito, yung 20, marami na yun. Pwede mo pamili sa kapitbahay. Pag dito, bumili ka ng 10 piso, ganyan kaliit. Tapos, ano yata laman, 5, 7, ganyan. At least pag sa province, marami tayong mabibili na. Pwede ka bumili kung katulad ng suha. Suha, no? Mahal dito 180. 1 kilo. 1 kilo yata. Oo, 1 kilo. 2 piraso, ganyan kaliit lang. Ganyan lang. Sa province, pumunta ka doon. Ang 1 kilo, 5 piraso. Oo, 5 piraso yun. Siyempre, saan ka? Wala magagawa kasi iba. Ano nila yun? Favorite nila yun.
Kaya, ang saludo ako sa mga farmers. Kaya mga siyempre yung mga nagtsatsaga talaga. Kaya kung walang farmers, wala tayo. Walang makakain. Wala tayong mabibili. Ganyan. Siyempre ganun talaga. Tapos, malapit na magmangga, lambutan, ganyan. Kung makakaulan ng laguna. Maraming makukuha doon. Pwede itinda dito. Kasi wala. Bawal. Yan tayo. Basta pag sinabi na maluag na, syempre, iisipin mo pa rin yung mga bata. Mahirap i-kalitos ng saan. Syempre pag bata, lapitin yung ano. Mapasak na lang sa ay diba? Chop. Saka nakakamiss mag-swimming sa province. Siyempre pag may ilog, ang sarap talaga maligo doon. Bukod sa libre na, malamig pa. Siyempre galing ng bundok. Kaya, hindi talaga. Sa galing tayo. Sa awa ng Diyos, mawawala din yung COVID na yun. Kakauwi din tayo. Sa gusto natin, makakapunta tayo sa ating gustong puntahan. Yan. Isipin. Napakasin natin ito. Isipin. Nahilo na ba kayo guys? Ito lang ito. Nakita niyo ba ito guys? Suso. Ito yung suso na sa mga gubat-gubat. Kasi noon mayroong kasi tawag ito. Pwede siyang gawing sisi, ginataan. Kasi sa province, syempre, pag alam ng taong makakain, pwede inutin din. Hindi ko alam kasi kung yun yung suso na tawag yun. Oh, suso. Yun nga tayo. Kasi nakatikim na ko yan. Dun sa friend ko dati. Tinanong ko sa kanya, ito, ang sarap naman yung ginawa mong sisig. Sabi niya, oo, masarap yan kasi, ano yan, tawag dito, healthy. Sabi ko, bakit? Siyempre, ang kinakain lang yan,
yung mga damo. Sabi ko, ha? Damo? Nakakapit lang yun sa damo. Sabi ko, ha? Ano yun? Sabi ko gano'n. Kasi sinabi ko sa kanya, ano yan? Ano? Bat? Sabi, ay, bat. Ay, ibig sabihin na tawag ito, paniki. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi ah. Tapos inaisip ko, ano yun? Sabi ko, ano yun? Aso? Sabi niya, hindi no. Tapos yung sabi niya sa akin, wala ka pa. Sabi ko, ano nga yan? Baka mamaya aso yan ha. Sabi ko, hindi ako nakain ng aso. Sabi niya, ako din hindi naman ako nakain ng aso. Tapos nalaman ko, nung inano niya na, doon sa pinsan niya, sabi niya, ate, pingi ako ng suso. Ay, yari ka sa akin, alam ko na, suso pala yun. Sabi ko, ano ginawa mo dyan? Tinanggal nga doon si shell, tapos pinakuluan. Tapos sabi ko, paano wala yun lang sa nilagyan daw na yan ng asin, paminta, konting suka. Tapos yun, pinano niya na, pinakulo niya. Tapos siguro daw mga 5 minutes, so okay nito kasi malambot naman daw yun. Hindi ang ginawa, yun, tinanggal niya doon sa shell, tapos pinakuluan, ayun, ilan niya ng talagang pagsisig, ang sarap. Kasi sabi ko, susok pala yun. Sabi ko, nakakain pala yun, sabi niya, sabi ko sa kanya, ako nga laking bundok, hindi ko nga alam na pwedeng kainin yan. Sabi niya, nakakain to. Sabi niya, ganun. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, masarap. Sabi niya. Tapos, sabi niya, yung isa, nagigla ako kasi sabi niya sa akin, ano daw yun? Sabi, tikman mo to, apretada. Sabi ko, titikim ako. Sabi ko, ano to? Tapos sabi niya, masarap yan. Ito ganun din yung parehas lang. Tapos bigla ba naman sabi niya, pare, meron pa ba tayo dyang yung apretadang ahas? Ay, patakos. Sabi ko, hindi ako kakainin. Sabi ko ganyan. Ito ang iit sa katawang yata yun. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya sa akin sabi niya sarap. Sabi niya, lasang manok daw. Ay, naku. Sabi ko, hindi Sabi ko kung ano pa yan. Sabi ko gano'n. Kung palakang bukid. Kasi yung palakang bukid. Kasi may iba-ibang palakang bahay. Hindi palakang ganyan. Yung palakang bukid. Kulay black yun. Nakakain yun. Nakatikim din ako dun. Umuwi kasi yung kapatid ko. Nadala siya. Akala ko chicken. Sarap ako. Kain-kain ako. Sabi niya, ate, gusto mo ba ng chicken? Sabi ko, oo ba? Sabi ko, sino bang ayos sa chicken? Sabi ko gano'n. Tapos, pagka kumain ako. Sarap naman yung chicken na to. Tapos sabi niya, alam mo ba ako ano yan? Sabi ko, ano to? Tapos sabi niya sa akin, palaka daw. Sabi ko, masarap. Ito lang na sa mga restaurant. Mahal kaya ng palaka. Maabot yata 250 to 300. Depende sa luto. Alam na lang mga Pinoy, magaling talaga ang umano ng paraan. Asotik yata ang tawag niya. Siya. Tatapusin ko na tong vlog na to. Thank you. Huwag kayo magsawang manood. Sana nag-enjoy pala kayo. Nag-enjoy kayo sa aking mga ginagawa at sa susunod ko pang gagawin. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-share. Siyempre, pindutin niyo na rin po yung buttons para updated kayo sa aking mga ginagawa. Be safe po.